NBA Finals na mga ka-express at isa sa pinakamalaking kwento ngayong 2026 playoffs ay walang iba kundi ang nakakagulat na pag-akyat ng New York Knicks pabalik sa NBA Finals matapos ang halos 3 dekadang pag-aantay. Hindi lang sila basta nakapasok, nilamon nila ang Eastern Conference mula sa Atlanta Hawks, sinundan ng Philadelphia 76ers, hanggang sa tuluyang walisin ang Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Finals. Isang 11-game playoff winning streak ang kanilang bitbit papasok sa championship round, isang bagay na bihirang mangyari sa kasaysayan ng NBA. Pero ang mas nakakatuwa para sa mga Pinoy, kasama sa finals run na ito si Jordan Clarkson, matagal ng pangarap ng mga Pinoy fans na makitang may Pinoy blood na muling lumalaban para sa NBA Championship. At ngayong taon, isa si JC sa simbolo ng historic moment na ito. Kahit hindi siya ang pangunahing scorer ng Knicks, napakalaki ng kanyang impact bilang veteran creator, shotmaker at stabilizer ng second unit. Kapag bumagal ang opensa, may JC na kayang gumawa ng sariling tira at magbigay ng momentum sa bench. Sa ilalim ni Jalen Brunson at Karl Anthony Towns, ibang klaseng New York team ang lumabas ngayong season, mas mabilis, mas disiplinado at mas lethal sa magkabilang dulo ng court. Hindi na ito yung Knicks na puro hype lang. Ito ay isang championship caliber squad na seryosong naghahabol ng kanilang unang titulo mula pa noong 1973. At ngayon, habang hinintay nila kung sino ang makakalusot sa Western Conference, isang tanong ang bumabalot sa buong basketball world. Ito na ba ang taon na muling maghahari ang New York? Kung may isang team na tunay na gumulat sa buong NBA ngayong season, walang duda, yon ay ang New York Knicks. Sa loob ng maraming taon, naging simbolo ng frustration ang Knicks. Palaging may expectations dahil sa laki ng market ng New York, pero kadalasan ay nauwi sa disappointment. Pero ngayong 2026 season, tuluyang nagbago ang direction ng franchise. Nagsimula ang lahat sa leadership ng Jalen Brunson. Hindi siya ang pinaka-athletic na superstar sa liga. Hindi rin siya ang pinakamalaking pangalan, kumpara ni Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo o Luka Doncic. Pero ang kanyang pagiging floor general, clutch performer at emotional leader ang naging puso ng Knicks. Sa playoffs, paulit-ulit niya pinatunayan kung bakit isa siya sa pinakamahirap bantayan sa buong NBA. Umabot pa siya sa pagkapanalo ng Eastern Conference Finals MVP matapos pangunahan ang New York sa dominanting sweep laban sa Cleveland. Pero hindi lamang si Brunson ang dahilan, isa rin sa pinakamalaking pagbabago ay ang evolution ni Karl Anthony Towns. Matagal nang kwestiyon ang kanyang playoff impact noong mga nakaraang taon, pero ngayong season, ibang cut ang nakita ng buong liga. Mas mature ang decision-making, mas disiplinado ang kanyang offensive game, at higit sa lahat, naging malaking bahagi siya ng bagong 5-out offense system ng Knicks na nagbigay ng napakaraming spacing para sa buong roster. At dahil dito, nahirapan ang bawat kalabang depensa. Philadelphia, nasagasaan, Cleveland, tuluyang nabura sa mapa. Sa kanilang close-out game laban sa Cavaliers, umabot pa ng 130 points ang Knicks habang walang player na umabot ng 20 points. Isang patunay kung gaano kabalance ang kanilang sistema. 6 na players ang nagtapos ng double figures habang winasak nila ang Cleveland ng halos 40 points. At dito pumapasok ang kahalagahan ni Jordan Clarkson. Maraming fans ang nakatingin lamang sa kanyang scoring numbers, pero mas malalim ang kanyang epekto. Kapag nagpapahinga sina Brunson at Towns, kailangan ng Knicks ng player na kayang gumawa ng sariling opensa, isang player na hindi natatakot sa big moments, isang player na kayang mag-init anumang oras. Yan si JC, veteran presence, instant offense, locker room confidence. At para sa isang team na nangangarap maging kampiyon, napakahalaga ng ganitong klaseng role player. Hindi man siya ang pangunahing mukha ng Knicks, pero isa siya sa mga piyesang nagbibigay ng championship depth sa roster at sa NBA Finals. Madalas na ang mga role player ang nagiging dahilan kung sino ang magtataas ng Larry O'Brien Trophy sa huli. Ngayon naman, pag-usapan natin ang pinakamalagang tanong habang papalapit ang NBA Finals. May sapat bang lakas ang New York Knicks para tuluyang maging kampiyon? Sa papel, masasabi ng marami na yes. Pero ang finals ay ibang klaseng laban. Hindi sapat ang momentum lamang, hindi sapat ang sweep lamang, hindi sapat ang magandang chemistry lamang. Kailangang patunayan na kaya mong manalo sa pinakamalaking entablado ng basketball. At dito magsisimula ang tunay na pagsusulit para sa Knicks.
Sa Eastern Conference, kontrolado nila ang bawat serye, pero sa NBA Finals, posibleng makaharap nila ang isang battle-tested Western Conference champion na dumaan sa mas mahirap na landas. And as of this moment, nagpapatuloy pa ang bakbakan sa West. Ang Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs ay nagpalitan ng suntok sa Western Conference Finals. Ang seryeng ito ay nagbigay ng mas maraming physical na laban, mas maraming adjustments, at mas maraming pressure situations kumpara sa dinaanan ng Knicks. So ibig sabihin, ang sinumang lalabas sa West ay darating sa finals na subok na. Pero ang dahilan kung bakit hindi natatakot ang New York, una, meron silang isa sa pinakamalalim na roster sa buong NBA. Kapag tinitingnan mo ang karamihan ng championship teams sa nakaraan, mapapansin na hindi lang superstar talent ang dala ng kanilang tagumpay, kailangan ng bench production, defensive versatility, at players na handang tumanggap ng anumang role. At yan mismo ang meron ang Knicks. May Bronson para sa clutch moments, may Towns para sa interior at perimeter mismatch, may elite wing defenders, may shooters, at may mga veterano gaya ni Jordan Clarkson na kayang magbigay ng instant spark anumang minuto. At kapag bumagal ang umpensa, may JC. Kapag kailangan ng shot creator mula sa second unit, may JC. Kapag kailangan ng veteran calmness sa gitna ng pressure ng finals, may JC. At ang klase ng player na hindi lamang lumalabas sa headlines, pero madalas na nagiging susi ng championship run. Para sa mga Pinoy, napakasarap ang makita ang sitwasyong ito. Matagal na naging bahagi si JC ng basketball story ng Pilipinas bilang naturalized player ng Gilas. Naging inspirasyon siya sa maraming kabataang Pinoy na nangangarap makipagsabayan sa pinakamataas na antas ng basketball. At ngayon, habang nakatingin ang buong mundo sa NBA Finals, may dahilan ang mga Pinoy upang subaybayan ang bawat laro. Hindi lang ito tungkol sa championship, ito rin ay tungkol sa representasyon. Tuwing makikita natin si JC na pumapasok sa court sa final stage, para bang may maliit na bahagi ng Pilipinas na kasama sa laban. At kung sakaling magtagumpay ang Knicks, magiging espesyal ang championship na ito, hindi lamang para sa New York fans, kundi pati na rin sa milyong-milyong Pinoy na sumusubaybay sa kanyang paglalakbay mula Utah hanggang sa kanyang bagong papel sa Knicks. Pero hindi pa tapos ang kwento. Sa katunayan, nagsisimula pa lamang ito. At ang pinakamahirap na panalo sa basketball ay ang huling 4 na panalo ng NBA Finals. At dito malalaman kung ang historic run na ito ng New York Knicks ay isa lamang magandang playoff story o simula ng pagbabalik ng isa sa pinakasikat na franchise sa kasaysayan ng NBA sa tuktok ng basketball world. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.